Nataranta nga si Shirley ng sobra-sobra matapos niyang makita ang mga pulis na dadakpin na nga siya. Kaya nawala siya sa kanyang wisyo at bigla na lamang nagtatakbo instead na harapin ang sitwasyon. Kaya naman naisip tuloy ng mga pulis na guilty siya sa kanyang ginawa at talagang may kasalanan. Sa presinto ay umiiyak na nagmamakaawa si Shirley na wala talaga siyang kasalanan at nasitap lamang siya. Dumating siya roon tapos may taong pumukpok sa kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Pagising niya ay hawak na niya ang kutsilyo at may dugo na siya kanyang mga kamay. Subalit ang kanyang bruhang biyanan dahil nga sa ayaw nito sa kanya ay talagang paninindigan ang kanyang sariling narrative. Dinidiin si Shirley sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang kapatid na si Mimi. Sinabi niya na hindi talaga magagawa ng kapatid niya ang bagay na iyon. At kahit anong gawin niya, galit na galit nga si Mimi sa ina nga ni Raymond. Sinabihan niya ito na talagang matanda na siya ngunit wala itong pinagkatandaan dahil instead na pakinggan ng kanyang ate ay lalo pa nitong idinidiin hindi makakatulong. Noon pa man ay talagang galit na sa kanya at alam ni Mimi ang katotohanan iyon. Laging nagsusumbong sa kanya ang kanyang kapatid kaya hindi na rin siya magtataka kung bakit ipagdidiinan ng ina ni Raymond ang bagay na hindi naman ginawa ng kanyang ate. Sinabi ni Mimi na hindi niya uurungan ang ina ni Raymond dahil hindi naman niya ito kaano-ano. Kakampihan niya ang kanyang ate dahil doon siya naniniwala sapagkat kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Napasigaw na lamang si Raymond na instead na magbangayan nga ang dalawa ay tutulungan na lamang kanyang asawa kung paano masusolve ang kanyang problema. Sinabi ng abogado na malaking ebidensya ang nakalap sa kanya, lalong-lalo na at hawak niya ang kutsilyo at nakita ito ng mga pulis. Tumakbo pa siya ng mga time na yun. Kaya naman tila ba ipapahiwatig na guilty nga itong si Shirley. Ngunit gag ng paraan ang abogado sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi nito na wala namang matinding motibo si Shirley na gawin ang bagay na iyon. Isang tao nga lang ang makakatulong sa kanila upang maresolba ang kanilang problema. Dahil ang nag-iisang saksi na ito nga si Onse ay biglang magpapakita at sasabihin nito kay Xavier ang lahat ng kanyang mga nalalaman na itong si Shirley ay walang kasalanan. Nakita niya ang lahat ng pangyayari at naroon siya sapagkat naganap lang naman ang krimen sa loob ng kanilang bahay. Naabutan niya na nakahandusay at wala nang malay si Shirley maging itong si Lailani. At ng mga time na yun ay bigla na nga siyang tumakbo dahil pinaghahabol na nga siya ni Divina. Pilit niya itong tinaguan hanggang sa makalayo-layo siya. Alam niya kasi na hindi siya tantan-tanan ni Divina at maging siya ay isusunod nito. Nakakulong si Onse noong mga time na iyon. Ngunit dahil sa awa nga ni Libby sa kanyang inainahan, hindi niya hahayaan na tuluyang masira at makulong ito sa kulungan muli. Kahit papaano ay tumatanaw si Libby ng utang na loob sa kanyang inainahan dahil ito ang nagpalaki sa kanya.